Hello everyone! Happy New Year sa inyo! Itong video na to ay special para sa year 2025 natin na vlog, no? So sa video na to, ang ipiprint natin ay itong suot ko. Yan. Ito ay hoodie ng Gildan. Heavy print po ang tawag sa hoodie niya. Tapos dalawa siya pinrintan ko. May white version. Ito yung front. Ito naman yung back. Yan. So kung gusto nyo panood ko paano ako pinrintan, panoodin nyo itong video na to hanggang sa huli, hanggang natapos natin to. Sana may mapulot kayong aral kung paano ipinrint to. Kung bago ka na sa channel, please subscribe po. At marami pa po kaming i-upload na video para makatulong sa ating mga screen printing community or sa clothing community, no? Yan. So kami po, clothing po kami. Tapos nagpiprinting kami, no? Kung gusto nyo pa-print, sige, message nyo lang kami sa Facebook namin. Nasa description yung Facebook namin. Bago ang lahat, please like, share, and subscribe po sa Prints Out Printing na YouTube channel namin. Yan. Start na tayo. Let's go! Sa video na to, magpiprint tayo ng hoodie. Tapos, meron ding white. Tapos, ang ink na gagamitin natin ay Kenmore. Merong MEG or yung clear MEG. Tapos yung matte MM nila. Tapos yung white MS. So ang design naman na piprintan natin ay ito yung design na ipiprint natin, yung dragon namin. Ayan. Dragon design. So meron siyang white, pink, light blue, tsaka dark blue. Ito yung front. Ayan. Kung napanood yung day in the life namin video, nag-test print kami noon ng bagong screen na yun. So ito pa rin yung piprint natin. Okay, so yung mga inks noon gawa sa tatlong to. Yung Gildan pa ng shirt natin na gagamitin ay Gildan Heavy Blend. Tapos nakalagay dito 50% cotton, 50% polyester. So ayun yung material niya. So closer look, ito siya. Ito yung white. Okay, lalagay ko na yung mga hoodie dito sa plate natin, no? Papasok ko na. So, una natin i-print is yung back. Ilalagay natin to. Ayan, iniisip ko dahil may hood na ganun, hanggang saan yung matatakpan nitong hood, ayun yung naiisip ko, no? So, usually, yung print namin is from collar, 3 inches lang. Ano siya? 2.5 inches yung layo. So, kung dito, 2.5, mga tatlong daliri, may matatakpan siyang, ito sa part na to, may matatakpan na konti. So, okay lang, which is okay lang naman, no? So, ang gagawin ko, angat ko na lang na konti para pag nagsuot ng hood na ganon, konti lang yung tatakpan, no? Pero ayaw pa rin natin sobrang baba yung print. Siguro tama lang, no? Tamang center lang ng likod. Yun na lang yung idea. Okay, tapos ko na siya ilatag sa plate. Ngayon, may napapanood akong mga video na ginagamitan nitong lint roller para makakuha yung mga himulmol. So, gamitan ko na lang din para sure lang, no? Okay, tingnan niya closer look. Ano nakuha niya sa lint roll. Yan, no? Tarang! Ang dami niyang himulmol, oh. Sa black na himulmol, visible siya, pero dun sa white hindi naman, no? Pero kahit pa paano, makakatulong to para mag-flat yung print natin, no? Kasi itong mga himulmol, kadalasan nagkakaproblema sa print tayo dyan. Okay, mag-start na ako ng print, no? Umpisa ako muna print is white color dito sa side na to. Tapos mamaya na to. Pag may next color is pink naman doon, so doon ko na piprint. Hindi ko na piprintan ng white dito, yung pink na kagad. So dito muna tayo sa white. Ito yung white screen, white color. Ito muna piprintan natin. First coat, mukhang okay naman. Tuloy-tuloy lang natin. Okay, sa fourth coating, so far so good siya, no? Pero itatry ko pa ng 5 coats. Tapos yung sa third coat, definitely medyo hindi pa okay. Mas maganda na itong fourth coating, makapal na tingnan. Pero gagawin pa natin 5 coats, no? Tingnan natin epekto.
Okay, tapos na natin i-print yung white, no? Naka 5 coats tayo. Tingnan na natin closer look siya, no? Ayan na yung print ng white ink natin sa hoodie. So, closer pa. Ayan po. Solid po siya, no? 5 coats. Ayan, no? Solid. Nice. So, next color tayo, color pink. Okay, tapos na yung print ng pink na color, no? Dito 3 coats lang, ito 4 na coats. So tingnan natin siya ng malapitan. Ito na yung print sa black, no? Nung pink, 4 coats po yan. Solid naman po siya, ayan. So hindi katulad nung white, no? Na 5 coat ang nagustuhan kong output. Siguro dahil black yung tela, tapos medyo tumatagos pa yung pag fourth coating sa white, no, medyo tumatagos pa yung tela. So sa 5th coat natabunan na talaga siya. Yan. Ito naman sa white na ating tela na hoodie. Solid na po siya sa 3rd coating pa lang. Litaw na. Yan po, litaw na siya. So ayun yung print natin. Next color tayo, yung light blue. Okay, tapos na natin i-print yung light blue. Tingnan natin siya ng malapitan. Okay, ito na yung mga print natin. Tingnan natin itong black muna. Ayan yung print na light blue niya. Ayan. 4 na patong yan, no? 4 coats. Ayan. So katulad nung pink lang, no? 4 coats din. Okay naman na. Dun sa white na tela natin na hoodie, 3 coats lang. Okay na. Parang pink din. Maganda naman yung print niya. Solid. Okay, so ayan na yung print. Next color tayo, yung dark blue. Okay, tapos na natin i-print yung blue na ink sa dalawang to. Tingnan naman natin siya ng malapitan. Okay, yan na yung print ng blue natin o yung darker blue dito sa design. Ayan po siya, closer look. Yan sa black hoodie natin. Tapos ayan lang po sa white hoodie. Yan. Okay, next color tayo, yung black. Okay, explain ko lang. Kung napansin nyo sa video, 2 beses ko lang hinagod tong dark blue. Kasi, yung dark blue dito, naka-white, naka-underbase na yung light blue. Kung saan tatama yung dark blue, may print ng white na light blue. So, ang nangyari, parang underbase siya ng blue natin or yung dark blue natin. So, dalawang hagod na lang, goods na siya. Okay, tapos na natin i-print yung black na ink ng design, no? Tingnan natin ng malapitan.
Okay, yan na yung print natin ng black ink sa black na hoodie. Tingnan natin, malapitan. Solid, di ba? Angas. Yan, no? Angas, oh. Yeah, boy. Tingnan naman natin sa white. Yan, no? Angas din. Yan, no? Yeah, boy. Angas, brains out clothing. Yan siya, kabuuan niya. So, ayan silang dalawa. Ayun, so natapos na natin i-print itong back design. Tapos, next na i-print natin yung front design, no? Yan. So, sa black ink pala, no? Pinrate ko siya ng dalawang coats. Pero, first coat pa lang, goods naman na, no? Sinecond coat ko lang para makita ko lang kung anong resulta. So, goods din naman, no? Minsan sa black ink, hindi namin dinadamihan ng patong. Lalo na kung line art na siya, yung black yung nagbibigay ng line art, no? Kasi minsan kumakapal yung line art, no? Nawawalan ng definition yung mga details. So, kaya as much as possible, minsan isa lang or dalawa. Pag isa lang, depende sa ink yun. Pag yung natimpla namin medyo malabnaw, isang hagod lang talaga. Kasi pag next patong na namin yung malabnaw na ink, kumakalat yung ink, no? Nag-i-splat, dumadaming gano'n, or kumakalat. Pero, nilalagyan na namin ng thickener na solution, Kenworth thickener din, no? Sa black na ink namin. Kasi, ang black na ink namin ay ginagamitan lang namin ng solid na clear lang talaga. Walang white, walang MM or matte, no? Walang gano'n. Solid, clear lang na ink, tapos black na pigment lang, yun lang. Sa black ink namin, ang timpla namin lagi, clear ink, tapos black pigment, solid, yun lang, solid na ganun lang. Kaya minsan sobrang labnaw niya, no? Sobrang lambot, sumasabog yung print. Kaya lalagyan namin ng thickener para kumapal yung ink. Para pag pinrint, medyo matigas siya, no? Hindi siya kakalat. So, ito na yung back print natin, front print naman tayo. Okay, baliktarin ko na itong mga hoodies, no? Piprintan natin yung front. Let's go! Papakita ko sa inyo yung yung mulmul ng hoodie sa loob. Ayan, nakikita nyo ba yan? Diba may adhesive ang ating plate-in? Ayan, tapos sa loob ng hoodie, ayan o, ang daming humulmul nyo. May iiwan. Ayan o. So, wala lang, share lang. Okay, tapos na natin i-print yung front nito, no? Tingnan natin siya malapitan. Okay, ito yung front print ng black na hoodie. Yan. Tapos yun naman sa white na hoodie. Yun, solid, oh. Nice. Kung naalala nyo, napansin nyo yung piniprint ko yung light blue nito, no? 3 pahid lang. Tapos dito sa black, isang pahid lang. Isang coat or coat, no? Kasi sobrang kapal ng rehistro niya, gawa ng ito, yan, at ito. Pag pinatong yung screen na gano'n, nagkakaroon ng off contact, no? Dahil sa off contact na yon, yung rehistro, ang kapal, or yung lumalabas na ink dito, ang kapal. So kaya, konting patong lang. Tapos, ingat din dahil sa off contact na to, medyo kakapal yung ink mo at yung mga matutulis na print parang magtataba, no? Konti lang naman, hindi mo masyadong halata. Okay pa rin naman. Ito. Okay, no? Ganda, oh. Yun. So, i-heat press na natin to para okay na. Let's go. Tapos na tayo mag-print, mag-heat press na tayo, no? Ang settings ko sa heat press, 110 degrees Celsius, tapos 10 seconds lang. Tapos yung pressure, no? Yung ito, hindi na gano'n. In-adjust ko na. Dahil makapal yung tela nito,
kailangan natin i-adjust kasi hindi siya yung usual na t-shirt lagi nating piniprint. Let's go, i-press na natin. Test ko na itong hoodie, susutin ko. 1, 2, 3. Okay! Check it out! Nice ba? Hoodie print, range out clothing. Let's go!